Ironically, sa bayan na ito, yung gumagawa ng sakit ng ulo natin, sila pagalit. Gusto nilang imbestigahan yung SSS. Bakit daw po magtataas ng kontribusyon? Taas ka ng kilay ko eh. Nung nabasa ko eh. Ha? Kapogi na naman eh. Ba itatawag sila ng investigasyong GAE para daw naman ba't kayo magtataas ng kontribusyon? Tayong lahat magdasal. Insurance ang mga depositors po ng bangko, magka-problema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan, please. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you. Speaking of congressman and senators, gusto nilang imbestigahan yung SSS. Bakit daw po magtataas ng kontribusyon? Ba itatawag sila ng investigasyong GAE para daw naman ba't kayo magtataas ng kontribusyon? Parang sa PhilHealth din. Pag mumumurahin niya naman yun sila, pahihingan nyo na naman sila. Yes or no? Ironically, sa bayan na ito, yung gumagawa ng sakit ng ulo natin, sila pagalit. Ito pong petisyon ng LRMC, no? Ito pong Light Rail Management Corporation para po sa taas pamasahe sa LRT1. Hindi po natin sila masisisi, in all fairness, dahil nga din po sa, ito ho kasi ay privatized. Hindi naman uubra na hindi ka kumita, di ba? O kaya magpalugi ka. Dahil talagang ginawa mong pribado eh. Parang toll. Ganon din po yan sa mga expressway natin. Parang airport. Sa atin po kasing, di ba sa ating pong bayan, yan ang remedyo ng gobyerno. Sa sinasabing kakulangan daw sa pera ng bayan, kung kikwentahin nyo nga po, magkano ba ang gasta sa Skyway? Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin po nila, pero hindi daw eh. Kasi ganun po sila mag-manage sa ating pong pananalapi, di ba? May pagkalaki-laki kang pera, sa halip na ibuhos mo yung gantong bulto ng pera, gagawin mo daw yan, gagamitin mo daw yan sa iba't ibang mga infrastructure. Ito, libre ho tayo, di ba, sa ating mga highway, no? Provincial roads, barangay roads, national highway, libre. Pero kapag yan ibinigay mo na sa pribado, may bayad na. Ganito rin po yan, no? Sana nga po, ito ay basically pag-aari ng gobyerno, pero hindi eh. Although may subsidy rito sa pamasahe ang gobyerno. Okay, ngayon. So, yan po yung kanilang karapatan at yan po yung nasa kontrata. Pati po tubig, di ba? Dati po kasi ang tubig natin, gobyerno din. Nawasa yan, right? Oo. Naging MWSS, kumuha ng 2 concessionaires for Metro Manila. Hinati po ito. Para sa mga lalawigan ngayon. O, sa inyo pa may tubig ka na ba? Siyempre, wala pa rin. Hindi pa umaabot ka. Kahapon. Bandang hapon, biglang nawawala nang walang abiso. Shout out, Prime Water. Itong mga ganito pong uri ng mga utilities nga, may bayad kasi nga po privatized. Ang tanong lang dito, yung kanilang gustong singilin, makatarungan ba? Yan. Yung bang kanilang gusto pong singilin na dagdag na pamasahe, sakto ba naman na hindi naman sobra-sobra? So mayroon po ngayong public hearing. Opo, at sa public hearing na ito, pakikinggan daw ang posisyon ng iba't ibang sektor. Ngayon po, meron tayong panayam dito. Malamang pulaan nyo yung ating mga kapanayam at sabihin po naman ninyo ng mga komunista. Laging ganon. Hindi pa. Yung mga sinasabihan nyo ng komunista, sila ang lagi nakikipaglaban sa kapakanan ng bayan. I mean, to be straightforward about this. Sino ho ang tatayo na naman doon para po kontrahin ito sa punto ng pag-aaral nila mismo? Hindi naman itong kananang-kanala na may masabi lang. O may matuligsa lang, di ba? Kumbaga, mema lang, di ba? May masabi lang hindi maganda. Yes, Yun kasi madalas ang sinasabi ng ilan, puro naman negatibo, puro kritisismo. So dito po sa kanilang pag-aaral nga, ang pinakatatamaan dito, yung sumasakay po sa LRT1, na short distance lang ng mga pasahero because basically, halos 9 pesos ang idadagdag sa bawat sakay mo. 8.65, no? Okay? So, mamaya ating aalamin anong kanilang magagawa dito dahil at the end of the day, yung bang party list na binoto mo, yung bang Congress para sa mga poor at near poor. Yan. Sigurado ako ang Pangulong Marcos dito at ang kanyang mga advisors, baka nagkakamot ng ulo kung paano nila sasalagin to. Yan na. Di ba? Oo. Popogi ba kami dito sa mga patalastas araw-araw sa dyaryo na kung ano mga accomplishment? Based on facts and figures. Ano ba importante? Corpus o AKAP o maging AX? Ito sigurado ka kasi may nagbabantay na mga social workers sa bawat sektor segmento ng komunidad. Ito may kondisyon muna bago mo bigyan ng tulong. Ito po ang pagbibigay nito automated na. Diba? Ito may administrative setup na. Ito pong AKAP allows. Binubuo pa lang yung guidelines nila. So meron ka ng tupad, meron ka ng AX, may AKAP ka pa. Bakit sinasabi na ng 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing kami ay mahirap? Maliban dyan, tinanggalan mo pa ng pondo nung una, 89 billion, natigilan yung 20 billion ng PhilHealth para po dito sa mga inuuna niyong proyekto gaya po ng mga
infrastructure daw sa DPWH. At ngayong pong taon at 2025, tinanggalan mo pa ng government subsidy. Zero subsidy for PhilHealth. Kahit na po, minamandato po sa batas under the sin tax law na obligadong ang 80% nito ay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Saan mo na naman dadalhin ang pera? Ano ito? Flood control na sa mga kanayunan na hindi mo naman malaman kung saan. Ano ito? Oh, but wait, there's more, di ba? Isa rin po sa pinagdiskistahan na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget at ito hindi po ito ginalaw ng presidente, yung pong ginawa nila na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, yung mismo pong Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinalikot nila at binawasan nila ng 107.23 billion pesos. Walang problema, sobra pa nga eh. Okay, tama naman ito. Wala akong problema dito. Pinapayagan ba daw ito? O, pinapayagan ito. Pwede ito. Okay yun. Okay. Maliban na lamang kung meron kayong hawak na bolang kristal. Di ba? Ang sinasabi po dito ng iba, talaga bang lahat napapakialaman nyo, pati itong PDIC fund? Okay, fine. Sige po, tayong lahat magdasal na walang tumama sa ating pandemya, na wala sa ating tumamang anumang financial crisis, na baka pag kinakailangan na po talaga na bayaran ng insurance ang mga depositors po ng bangko, may magka-problema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan, please. Naalala ho ninyo, yung financial crisis, hindi ho bang mga utang natin mga kapatid ay mayroon akong housing loan, Panginoon Diyos. Ang aking 16,000 na monthly amortization, umakit ng 47,000. Noong panahong yun, 97, malala ko 97 financial crisis. Huwag ho sana mangyari yan. Dahil kung mangyayari po yan, may problema po tayo. Dahil po dito sa pagkalikot ninyo sa pera ng PDIC, huwag naman tayong tamaan ng pandemya na naman dahil sa inyong pagkalikot na naman sa pera ng PhilHealth. Thank you for watching. Please support my channel, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.